not gonna lie, itong podcast na to, para na rin tong nagiging ano sa akin parang therapy sessions na lang din eh. Alam mo, parang minsan parang since wala tayong pambayad ng therapist, like, usap na lang tayo dito, di ba? Parang ganun type shit eh, no? Parang ganun type shit dito sa What's Up? My name is Pao. Mi nombre es Gideon. And this is Eritas. Podcast. Bam! Tanga na, nakita niyo yun. Bam, Margera. Sa tao lang ano lang to eh, parang friend therapy lang talaga disguised in podcast clothing. Pero di ba, for the content. It is what it is. Isn't it? By Wiz Khalifa. Okay. So, mainit-init tayo dito sa Eritas Podcast. Ano ang topic natin this week? Ang topic natin this week ay ang pinaka, ano nga ba ngayon? First week ng October? First week ng October, okay. First week ng October, kakatapos lang namin manood ng pag-usapan natin yan at yung kanilang napaka-active sa Instagram na bayista. Shoutout to you, Sir Jates. Nag-email ako sa inyo. Trumay lang ako. Bates. Ay, Bates. O, tingin mo nagkamali ba? Jates. Ay, fucking Jates. May Jason ba? Jack Bates. Oh, Jack Bates. Shoutout to you, Sir Jack Bates. We messaged you. I messaged you. I shoot my shot. Nag-shoot ako ng shot ko, tol. Ayan, o, sige. Pag-usapan na muna natin. Smashing kami. Teka lang. Nag-shoot ako ng shot, tol. Nag-email ako dun sa website niya. May website siya. Email ako. Tamang pakilig lang. Gago. Tamang pakilig lang. Parang fans kami. Airpods niya ata. Nakalimutan ko kung sa taga New Order. Joy Division yun. Airpods nun. Yes, sir. Like, i-search mo yung musikero. I-search mo si sir. Shoutout to you, Sir Jack Bates. Yun yung parang the day after nung namatay Ian Curtis, ha? I just want to say that we're solid fan. I would say that it's very heartwarming. Maybe in your eyes, just trying to make music and you're playing with Smashing Pumpkins. God damn, that's a dream come true, sir. More power to you, sir. Hope you found the email well. Baka hindi mo rin naman ito makita, so okay lang yan. Ganun sa buhay. Ang importante sa buhay, pag ready ka na, alam kong ayaw mo nito, no, kasi basketball logic eh. Pero fourth quarter, 10 seconds in the clock, dun talaga malalaman eh kung ice water in your veins na lahat ng shot shoot mo. Lahat ng shot shoot mo. Alam mo yun? Like mga successful na tao palaging sinasabi yun eh, na parang maraming nakikita lang natin yung mga wins eh. Nakikita lang natin yung mga wins. Bakit? Wala ba? Chatting naman. Quality control, di ba? Bam. You're welcome. Bam. Anyways. Ano to? Yung order pala sila? The day after nang namatay si Ian Curtis? Oo. Hindi, I think I'm sorry, baka mamaya medyo disrespectful to. Pero like, basta meron, yung AirPods niya is, isa sa mga, hindi siya Depeche Mode eh. Pero yeah, around that era, like I'm not sure yung kung tama ba mismo ako sa banda na yun. Basta sikat yun. Sikat yung AirPods niya. Like talagang nasa music industry rin. So shout out to you, sir. Trinay lang namin mag-shoot ng shot, no? Boom, nilike eh. Tapos nakita niyo yung Malice Madness natin. Tangin na. Wala lang, di ba? Like, hindi kasi para sa akin kasi, like, chasing the dream, walang nakakahiya dun eh. Walang nakakahiya. Ang nakakahiya na hindi tayo pansinin. Alam mo yan, like, wala na nakakaya. Importante sumusubok eh. Sumusubok. Kumbaga parang, money is where our mouth is. Shout out to you, Sir J.M. Onelia. Guts and glory. Sabi nga naman nila. Anyway, so yun na nga, nanood kami ng Smashing Pumpkins. Ano sabi mo sa experience? Yan, sige dali. Kakatatong sasabihin ko man. Okay na yan. So, bigat pa sa mga MC genres. Which is, ang ganda ng performance na sa live. Like, sobrang bigat, sobrang heavy metal. Na unexpected that shit. So, lalo yung pinaka-favorite ko narinig kong sa kanila is Bodies. Meron ko rin Infinite Sadness 1997 album ata, 95.
Okay. Maganda rin yung mga bago nila. Like yung mostly ng mga nasa setlist nila, I mean, basic Pumpkin fan, right? Hindi ko na gano'n napakinggan. Ako, aminin ko naman eh. Like, aminin ko naman eh. Sa sobrang dami ng... And also, me being a musician myself, like, hindi talaga... Kumbaga, parang hindi ka na ma-update dun sa mga discography ng mga artists, lalo na sa mundo ng music ngayon. Kailangan talaga tutok ka eh. Kasi, kumbaga, yung algorithm na minsan yung mag-isabi sa'yo kung ano yung papakinggan mo eh. Alam mo yun? Like yung mga genres such as funk, like mga TikTok created yan or mga social media created genres yan. And syempre, being na naglalaro tayo sa laro, dun sa mismong, alam mo yun, artist din tayo na try din natin gumawa ng mga kanta natin, like sarili nating identity, alam mo yun, kung sakaling sumakto yung right time, right opportunity, di ba? Yun lang naman talaga siya eh. Pero anyways, ano pinag-usapan? Smashing. Hindi, ano pinag-usapan natin? Ba't yung transition doon? Smashing. Anyways, nag-smashing kami. MC. Ano yung sabi ng MC ba? Hindi, alam ko naman eh. Siguro, sinasabi ko nila is yung metal namin na dating genrehan. Well, anyways, ako, ang masasabi ko is, ang gaganda ng mga bago nila. Yun, nakalimutan ko yung madalas nga po setlist eh. Madalas nga po mga drop C, parang katulog nila yung parang mild na Queens of the Stone Age na era, na nandun ba si Dave Grohl? Queens of the Stone Age eh. Maganda yun. Like, imagine nag-drop C sila. I don't know if drop C ba yung tuning nila or drop normal C thing. So, ang bigat ng mga tugtog. Lalo yung kanta nilang Heavy Metal Machine sa mga first 2 tracks. Maganda. Ako napansin ko naman din sa setlist nila, lahat ng mga kanta nila, binabahaan nila para mga 4 BPM, 2 BPM. Like, lahat mababagal. Like, hindi yung original speed. Dati nga pag live, napansin ko lang dati nga sa live, ang bilis eh. Pero parang, ewan ko, yeah, I think it has some. No, I think din siguro could be rin sa longevity nung tour leg nila. Baka binagalan din nila to prevent alam mo yun, to prevent energy ano ba tawag? Kumbaga parang tuloy-tuloy sila nasa airport eh. So like nakakatulong din talaga, medyo bagalan mo yung kanta mo eh. Like parang tamang jamming lang. Dahil sinabi ng Japanese, nag-jamming sila, nag-take my breath away. Dali, sige. Sabi ng Japanese, parang ayaw nila ng weather. Totoo. Yung time na yun, sobrang ulan kasi. So, well, at least, napasaya nila yung buong crowd. So, thank you, Smashing Pumpkins, for the, opportunity on live in Manila for what? 10 years na? Hindi, 13 years yung huli nilang punta, napanood ko lang kasi nung bata ako na isang idolo is yung papunta sa Philippine Arena, which is yung ka-feature din nila dun sa Bullet for My Balance. Bullet for My Balance. Bullet for My Balance sa Bullet with Balance. MCR. Sana i-cover nila yun. Sana i-cover nila kasi, syempre. At kaya na kinover nila, Take My Breath Away. Ano man sabi mo dun? Syempre. Pre, I'm sorry, pero parang nung napanood ko, parang naka-Black Mirror ako. Parang, ano to? Para sana, okay nga yun eh. What is this shite? I mean, nabibigla lang kasi ako si Corgan. Talagang gumaganon ng kamay, putak. Sarcastic. Hindi, alam mong may pagka-iritas rin yung utak eh. Totoo. Shout out to you. Kasi pakala mo, may isa akong friend na na picture niya si Corgan nasa labas lang ng bread talk, naninigarilyo, nagkasamang pusa doon sa mismong gateway. Seryoso. Shout out to you. Like nakita niya si mismong Corgan Billy Corgan, andun lang sa baba ng bread talk, nag-yosi, nakatingin sa cellphone, may pusang katabi. Tangina pre, kung ako yun pre, talagang, alam mo yung kahit na nakakotse ako, kung medyo parang nakakatakot tong gantong behavior, no? Hindi nga siya more of fun eh. It's more so talagang nangangarap lang din na artist, right? Kumbaga hindi naman ako higil kay Corgan na gusto kong kalkalin yung utak niya eh. It's more so presenting lang, again, shooting the shot. Diba? Shooting the shot lang. Punta tayo doon, tangina, hinto ko mismo yung kotse. Alam mo, mala melodrama eh. Mr. Corgan, bam! Tas QR code, pakita ko na Spotify link.
YouTube. Alam mo yun, tol? Like, tas syempre, ibabato ko na yung case ko. Like, sabihin ko talaga gaano ko kagusto tong shit na to. Diba? Like, kahit mukha nang baliw, pero ganoon naman eh. Lahat naman mukhang baliw hanggat gumana eh, yung formula eh. Yeah. Everything is cringe eh, until it works. Kung makita mo lang yung propeta yun eh. Uy, pumasok. Okay, tamang intermission tayo, no? So, Billy Corgan, kumanta siya ng Take My Breath Away. And ako medyo na-take yung breath away ko dahil what the fuck is that? Alam mo yun? Pero mamaya, pagbalik ni Sir Gideon, tayo ay pag-uusapan kung ano yung kanta naman na gusto sana nating, gusto ko sanang marinig na wala sa setlist. Kasi ang dami. Pangunahan ko na, nakikinig rin naman na siya. Okay, nagpakita siya ng... That's the card. Proof. Tamang sentimental shits lang dito sa Eritas Podcast at sa Soaring Through the Fucking Depths. Okay, game. Ano tayo? Yung trip kong kanta, tol, na wala doon sa setlist. Marami actually. Marami. Pero anong kanta tong ano? Okay. Ang hindi natugtog pala is yung pangalawa kong gusto, Ghosts. Alam mo yan? We're in the middle of God. Wala. Diba? Stand there before you speak. Ang ganda ng riff nun, pre. Feeling ko nung ginawa nila yung Ghosts, para siyang ode to 1979 nila. Like yung riff pattern niya, yung rhythm ng riff niya is very 1979 eh. Pakinggan mo yun. And yung pangalawa is Perfect. Puta, walang perfect, tol. Wala si Corgan na naka cowboy hat na na-inspire yung isa kong karakter. Kay shoutout ko na unang-una, babasagin ko na yung K-Pave. Shoutout sa artist ko, si Nir. Bam! Meron akong music video pa parating to, naka-cowboy hat ako dun, pre. Tamang, ano to, Handy, ano mga pinagsasabi mo dun? Yo, Bearskin. Kaya Bearskin. May ganun shit. Yo, Bearskin, yo, I saw the Tiger King. Yo, Bearskin. Yeah, boy. Ikaw dali, anong kanta? Batman pa rin man. Yun. The end of the beginning. I feel like hindi talaga mapapatugtugin kasi may chance pa yung akin eh. Guys. Talaga yung pinaka gusto ko talaga the best intro in the 90s, man. Pansan. Melancholy, Infinite Sadness. Yung piano. Uy, pre, nawala oh. Meron yan. Sure ka? Hello! Teka lang, zoom out ko lang ha. Teka lang. Double check lang tayo. Gagi, wala! Ayun o, ba't linya lang to? Gusto mo, i-redo pa natin yan eh. Hindi, pero sure ka naman. Oh. Sure ka naman, okay. Pero pag hindi... Quality control. Hirat Eritas. Gusto mo ba? I-redo pa natin to. Tangina mo hindi, basta siguraduhin mo lang sa akin ha. Like, sure ka naman. Sure ka? Alam mo, sure. Ang hirap pag may kuya ka talaga nakabantay, no? Okay, tapos na tayo dun sa segment natin na mga sana pinatugtog natin. Anong paborito mong moment dun sa concert? Anong paborito mong moment sa concert? Bam. Really? Paboritong... Basta pinatugtog lang yung bodies, pati... Siyempre man, of all time, man, Bullet. Okay. Bullet talaga sa akin man yun na okay. Doon ako lumaki. I mean, sorry like, alam ko yung MCR nung time na yun, pero nung time na sumulpol sa MTV Out of Nowhere yung Bullet, yun doon ako simulan. Doon mas naging fan ako ng ng Smashing kumpara sa MCR nung time na yun. Doon MCR naman yung yung parang nag-boom talaga noong 2000s, but Melancholy is more like in 1995 or 97-ish, pero yun, mas nalaman ko yung Bullet ng bata pa ako. Kesa sa Famous or Helena or Welcome. So yeah. Okay, sige. Like, meron dapat akong i-explain din in relation dun, pero sige, like, tama, dito sa Eritas, minsan seryoso rin tayo, minsan sentimental din tayo. Tamang sentimental lang tayo dito, no? Kwento ko lang saglit, kung bakit parang nagkaroon ako ng bayag na gawin yung genre natin sa Soaring na ganun, nung unang album, no? Na parang meron kang tunog ng snare trap, na parang heavy metal, tapos meron din SOS na parang tunog super bright pop,
bakit siya nasa isang album, no? Baliw-baliw ba tayo? Like, hindi ba natin alam yung genre identity natin? Baka hindi ko lang makilala sarili ko, no? Hindi ba trip lang natin? ito yun eh. Nung bata ako, nung nung napunta siya sa MTV, yung music video ng Today, yun naman yung entry or gateway drug ko sa smashing. Medyo partida medyo nauna kong pakinggan yung MCR later on na yung smashing, no. So nung pumasok ako dun sa mundo ng smashing, alam ko na yung MCR, take note, no. Okay. Trip ko talaga rock, pero like ako rin yung tipo ng taong pumunta nung nag-concert dito si Katy Perry nung 2009. Isang batang high schooler nanonood ng California Girls kasama puro babae, mga tita dun sa Gen Ad. Kasi nga, ganun ko talaga kagusto ang music. Gusto ko lang talagang makinig ng iba-ibang shit. And feeling ko kasi, parang nung bata ako, feeling ko, okay, kailangan ko mamili ng lane. Kailangan ko mamili kung anong gusto ko. Gusto ko ba maging popstar, rockstar, metal? Like, never na presenta sa akin yung idea na pwede naman lahat eh. Simula nung araw na pinakinggan ko yung Melancholy and the Infinite Sadness na album. Kasi yung Melancholy, the Infinite Sadness na album, makikita mo yung kantang Jelly Belly / Snare Trap at makikita mo yung kantang 1979 / Tattoo Scars Acoustic. Nasa isang album. Pakinggan yung maiging dalawang track, Jelly Belly at saka 1979. Sobrang magkalayo. Like yung isa is alternative na parang folk na 1970 na walang distortion. Yung isa parang basag-basag na trash na metal na post-grunge, no? And nasa isang album, yun yung nakapag-validate sa akin nun eh. And isama ko pa yung MCR na medyo malawak din naman. I mean for fuck's sake eh. Syempre na-influensyan sila ng smashing. Diba? Oh. So syempre nakita ko dun sa Black Parade na ay okay din ah. May mga levels of rock, no? Pero yung nakita ko, sabi ko, okay, bakit nga ba kailangan magkakatunog lahat ng kanta ko sa isang art project, no? Life is too short eh. Life is too short. Like ayoko yung parang iisipin ko after 20 years, ano kaya yung mukha kapag nag-pop ako? Ano kaya yung mukha kapag nag-metal ulit ako? Ay, nagawin natin lahat ng gusto natin gawin. Okay, intermission ulit tayo, no? Tamang wholesome shit. Fuck! Ayaw yung mistake, bro. Ano nga? Volume down. Okay nang ina mo ka. Seriously lang tayo. Anyways, okay. Since tayo dito sa Iritas, sige, record mo lang. Since tayo dito sa Iritas ay sobrang lupet, titignan natin kung narinig yun, nalakasan ko na. Kung narinig yung unang mga 20 minutes na medyo matinuman lang dito sa Apple iPhone natin, no? Kasi hindi tayo mag-asaya ng clip dito sa Iritas fucking podcast. So habang tinatrabaho ni Sir Gideon ang ating back of house na pagtimpla dito, ako ay maglalagay ng mga lengthy adjectives para mapakita ko sa inyo kung gaano kalupit, kung gaano kaganda yung mga kanta namin. Ganon kami kalupit pagdating sa pag-freestyle ng mga spill habang gumagawa ng content na nakakapag-prolong para makatuloy ulit kami para yung maayos yung mic namin dito lang sa Iritas fucking podcast, no? Okay. So, pause muna tayo saglit lang. Pause mo? Okay, sige. Okay, check muna namin yung clip namin kung okay yung audio. Tapos, tuloy tayo. Dito lang sa Iritas fucking podcast. Wait lang. Oh, boom. Sabi ko wait lang eh. Wait lang. Bam! Okay. Okay, check na natin yung mic, no? Mic fucking check. We're 15 minutes in and dito pa lang namin nalaman na wala palang nagre-record na mic. Pero dahil kami ay malulupit na mga freestylers at yun ang tunay na core value ng rock and roll. Ang rock and roll, tamang rock and roll lang. O, rockstar. Mas rockstar pa, pre. Rockstar. Lahat naman na namin, rockstar lang. Dito lang yan. Sa Iritas fucking podcast. As a soaring to the depths. Balik na tayo. So tapos na yung happy shit ko sa sa soaring, no, kung bakit nagkaganon nga. Ang paborito kong moment, so with that being said, ang paborito kong kanta nila is yung sa Today, dun sa lineup. Today, Mayonnaise, tsaka Disarm. Matik man, Disarm. Yung Disarm is yung parang Disenchanted ng MCR eh. Anyways, dito lang yan. Okay, anyways, tuloy na tayo. Tapos na tayo sa smashing natin. Life update, tol. Tamang life update tayo.
Kamusta ang buhay? Kamusta ang... dali. Meron pa tayong 15 minutes. I mean, kung usapang music lang pala, I mean, separating the art from the artist. Okay, alam ko na sabihin mo. Oh, yun na yun. Sige na, tuloy mo na, sige na. You know, childhood days pa rin to eh. So, Lost Prophets. So, maganda yung music, pero not from the character itself, from the vocalist. So, nung nalaman kong gano'n yung kaso niya, ang bigat. Sobrang bigat ang mga kaso niya man. Okay. Ngayon hindi. Pero alam mo na ba yung nangyari sa kanya ngayon? Oo. Namatay na siya. Oo, namatay na. Like, in-stab siya to the death sa loob ng presinto. Oo. As typical prison ways, man. Ito nga yung nakakalungkot eh. Nasaksak siya nung dati last 2 years. Trip na trip ko yung music ng Last Tol. Trip na trip ko yung music ng Lost Prophets. Tangina. Meron pa nga akong album nila eh. yung CD pa, no? Anong yung album nila na yun? Yung parang mukhang flag. Yung may bird. Liberation Terminate. Basta parang Liberation. May budget na yung mga music video nila nun. And yung screaming from... Tapos kasabayan nila yung mga automatic when you're better. Mga Tokyo Hotel. 2006. Ano yun yung kantang Rooftops. Millennial shit. Rooftops yung pinakasikan nila nun. Screaming from the rooftops, everybody sing your heart out. Pero sobrang kumag ni Tarantado. Like, ni Ian Watkins. I feel like parang... Ang bigat ng kaso. Pero ako kasi hindi ko rin maisip parang... nurture versus nature nga naman. Basta ang wild ng pag-iisip nung Tarantadong yun. Wala sinasabi. Wala. I mean, anong gagawin ko? Like sabihin ko RIP? Hindi, wala. No comment. Alam mo yun? Like, rest in peace sa Lost Prophets. Yun. Sa Lost Prophets, sa banda, sa mga nadamay. Kasi ganun yun eh. Life is fucking gray. I feel like masyadong may alienation na pagdating sa internet media, no? Like, I feel like parang ang internet media kasi or ang internet culture is pick a side. Hindi, totoong buhay is fucking gray. Spectrum po yan. Depende na lang kung kupal ka tulad nung namatay, no? Anyways, tapos na tayo sa Last Prophet natin. Ano pang update natin sa buhay? Update? Wala. Malapit na yung November, so Halloween. Wala bang update? Wala parang everyday base lang naman eh. Okay. Ako napaisip ako. Ako din ba? Kasi kung marami parang update, paano kung sinabi ko sa yung Alice in Borderland? Tangina yun. Tama ka. Ang corny nga pakinggan nitong sabihin ko eh. Pero eto, sige, yun, balik na tayo. Pangarap. Yun ang parang focus natin dito eh sa podcast na to eh. Pangarap. Alam mo ba, nag-email ako? Baliw talaga ako, pre. Maganda yung pinili mong kakampi dahil baliw ako, pre. Nag-email ako dun sa production ng Alice in Borderland. Tapos in-email ko yung Malice Madness for consideration as OST. Alice. Gago! Totoo. Legit yun! Tingnan niyo ako sa mata. Puro symphonic lang yung mga background music naman eh. Hindi. Totoo. Lang, libre lang ang mangarap eh. Alam mo yun, may tema lang. Wala lang, shoot the shot lang. Okay, anyways. Alice in Borderland. Nasa episode 5 pa lang ako as we speak eh. Hindi ko pa siya tinapos dahil magalit kasi sa akin. May magalit sa akin mga tao eh pag tinatapos ko. Kasi bakit daw hindi sabay. Anyways, okay lang naman yun eh. Maganda so far. Ikaw ba? Natapos mo na? Oo. Tapos mo na? Okay. Wala pa ako sa 6. Wala pa ako basta katulad ng Squid Game. So... okay. I see. Napansin ko nga naging siya eh. So far, ito sige, kwento ko lang. Sige, so far, pagdating sa mga laro itself, it's fun. Pero, ewan ko, baka bias lang kasi ako dahil all-time favorite ko kasi talagang character is the Joker. Like, hindi lang mismo the Joker Batman The Joker lang yung mismong archetype niya, yung psychology, yung tarot, meaning and shit, no, yung spiritual, blah 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 blah. Para sa akin kasi parang medyo underwhelming nga lang siya para sa akin lang. So far. It's more kumbaga parang tangina, the Joker yan, no? The Joker yan. Parang kago lagyan niya man lang ng whimsy. O baka siguro hindi ko pa alam yung ending. Ewan ko lang. Basta yun yun. Kasi para sa akin parang dapat mas ang flamboyant niyan eh. Para sa akin lang naman. O baka yun lang yung pangarap ko na nangyari sana with the franchise. Ikaw ba? Masabi mo? Kamusta? With lahat ng mga alam mo, spoiler free, kamusta yung buong season? Maganda. So what more kapag basta isipin nila ang Squid Game,
Yung last season ng Squid Game. Ano mas trip mo? Alice in Borderland o Squid Game? Kapag usapang kapag popular wise, so Squid Game. Pero kapag papaganahin mo yung critical thinking skills, so dun pa rin ako sa Alice. Ako para sa akin, madali ang sagot ko dyan, easy Alice in Borderland. Alice pa rin man. Pero, initial impact ng season 1, Squid Game. Kung unang season, medyo Squid Game. Pero yun nga, medyo parang hindi ko kumbaga parang The Purge na yung Squid Games eh. Malamang sa malamang doon papunta yung franchise eh. Magkakaroon ng Squid Games US, magkakaroon ng Squid Games Brazil. Tapos kasi syempre like the premise is very simple eh. Like the premise is very simple. Kailangan ng mga pera, ilalagay sila Battle Royale, 'di ba? Oo. Like para sa akin parang medyo wala ka na mapaghuhugutan pa doon na additional, kumbaga parang paranormal activities. Like meron ng Paranormal 6. Alam mo, parang extend mo na yung franchise at that point eh, compared to Alice in Borderland na talagang ang dami niyang lalim. Like, tas medyo existential din talaga siya. Para sa akin mas realistic kasi yung Squid Games eh. Kaya mas pasok siya sa masa eh. Kasi naka-box lang siya. Yung Alice kasi naglalakbay ka sa iba't ibang syudad. Talagang true. Journey ka eh. Talagang sortier depths ka. Boom! I-chest and back mo ako dali. Posing mo. Posing mala HBK, Triple H dali. That's the way you do it. Chest and back. Ilang minuto pa? 23. Okay. So meron pa tayong 23. Wow. 7 minutes. Okay, nice. 23 minutes. 23 minutes na lang? Yes. Okay. 23 minutes na? Yung buo. Yung buo. Yung totality. Okay. 7 minutes pa tayong kwentuhan dito sa Eritos Podcast. Ano pala? Countdown to eh. Ulul! Sabi yung next... Hindi nakapag-18 na ako eh. Hindi mag-add pa ng marami. Hindi. Okay. Sige na. Huwag natin pakita ang ating kabubuan sa mat. Tranquilo, hermano. Okay, tara. Pag-usapang tayo? Nag-usap na rin tayo yung chest and back eh. Triple H, HBK. May wrestling ba tayo dito ang pag-usapan? May saktong wrestling ka bang gustong pag-usapan? Ayan. Let's go. First week of October Ayan. Dali. Marami. Lalo na yung... Sige Dali, salita ka. CJ. Crown Jewel. Honestly, hindi na ako nasunod eh. Sino na bang nag-aaway dyan? Yan to. Medyo nabadrip talaga ako nung si Cena. Naging... Tol, medyo talagang... Babyface na ulit. Parang... Kasi ako yung tipo ng audience na medyo pag hindi ko na-trip yung product, tangina talagang hindi ko siya papakinggan. Kaya nga medyo hindi talaga ako nakikinig. No offense. Talagang taste lang. Pero iba pa rin kasi pag heel si Cena tapos parang galing siya sa Superman na parang sawan na ako maging Superman sa inyong lahat. Ito na ako. Parang nakakulong na ako sa corporate world na alam mo yun yung naging... Hindi ko pa rin napanood yan, yung bagong Superman. Bagong Superman. Akala ko pinag-uusapan mo yung hindi, yung parang, Superman. di ba, John Cena is Thuganomics, di ba, gangster, and then ngayon parang the American dream of savior, and parang military motivation na hindi. Papunta na siya dun sa, again, business is business naman eh. Kaya naintindihan ko eh. Kumbaga parang, siniseparate ko lang din kasi yung feelings ko syempre as a fan, disappointed, pero gets naman palagi lahat. Business is business. Basta pag pinano mo yung Crown Jewel, man, si John Cena, ang dami na na-tribute dun, na finisher moves. Dun sa Crown Jewel. Sino ba kalaban niya? AJ Styles. Si AJ. Kasi okay. Pare silang veteran eh. Sorry. Sino kalaban ni Cody? Si Seth, di ba? Seth. Kamusta? Sino nanalo sa kanila? Si Seth. Ulul! Sige, dali. Real-time reaction, dali. Kwento mo yung nangyari, dali. Para medyo malaman ko dito pa lang. Basta? Hindi, dali. Sige, dali. Magandang content to. Basta si Seth na lang nanalo. Paano siya nanalo? Siyempre may interruption, no? As usual naman As usual. Sino nag-interrupt? Yung basic? O may bago bang character unlocked? Ay, iba pa rin si Roman Reigns eh. Si Roman? Sino tinulungan ni Roman? Na-accident na spear si Jay. Siyempre. Australian, alam ko Australian si Bronson Reed. Si Bronson Samoan Australian, ewan. Pero into metal yun eh. Si Bronson Reed. Into metal pala siya eh. Ayos. Habang nag-workout, puro metal yung mga niya, merch. Tapos yung niya, minsan may outside the box siyang sound trip and pop.
pampakalma. Yung parang most embarrassing songs niya. Yung tuwing interview ni Sheamus. Okay. Yung sa Celtic workouts. Tayo na, pares tayo nanonood doon. Ang pinaka-paborito ko dong episode, yung episode niya kasama si John Cena. Tangina, malawak si John Cena man. Alam mo, nung bata ako, sobrang ayaw kay Cena. Kasi parang, siya kasi yung like ano to, ako kasi yung tipo ng bata na, ang corny man pakinggan, medyo edgy siya, pero like ganun ka pag bata eh. Like kunwari, mas trip ko pa si Scar kesa kay Mufasa sa Lion King. Alam mo yun, parang mas trip mo pa si Captain Hook kesa kay Peter Pan. Yung mga ganun. Mga bida. Mas trip ko pa yung kumbaga kunwari, mas trip mo pa si Undertaker kesa kay Hulk Hogan. Gets mo? Like, may ganun na siya nung bata pa eh. And si Cena kasi, para sa akin, nung bata ako, hindi ko talaga trip dahil, like, naabutan ko yung Taganomics. Yung Taganomics, fucking ina, talagang Cena fan ako, pre. Cena fan ako noon. May picture ako, hindi ko alam kung kaya ko ba itong mahanap, no? Pero, andyan dyan, kung sakaling andyan dyan. May picture ako, pinicturean ako sa Picture City. Ganun ako. May John Cena ako na sa Taganomics na yun yung t-shirt ko tol. Ganun ako. Naka armbands. Naka-headband pa ako tol. Doctor of Taganomics. Tas nung nag-hustle loyalty respect siya, nawala yung hustle loyalty respect ko sa kanya. Ano yan? Pero yun nga yun eh. The more na tumatanda ka, yun yung masarap pagdating sa pag may fina-follow kang parang franchise driven parang storya. Alam mo yun, like I feel like yun din yung kagandahan ng art eh. It makes you feel alive din eh, and it changes your perspective depende kung anong edad mo na. Nung bata ako, ayaw na ayaw kay Cena. Ngayong matanda ako, tangina, gustong-gusto ko si Cena, pre. Gustong-gusto ko si Cena. Self-realization din eh. Nasa Mount Rushmore ko na siya. Nung bata ako talagang kinakasuklaman ko si John Cena. Nung nag-hustle loyalty respect siya. Pero ngayon, tangina, not gonna lie, minsan gusto ko umorder sa WWE shop. Gusto ko bumili ng mga iba-ibang kulay niya, yung mga Fruit Loops niya na kulay. Tapos swag ko lang. In the city. Ikaw, ano nadagdag mo? Nababobo na ako dito. Ikaw, nadagdag mo sa spill ko. Basta Randy Orton lang ako, yun lang yun. Apex Predator. Putang na siya. Hilira pa naman. Paborito ko. Siyempre, yung paborito ko, 2009 Ortons. 2008 pa yun man. Tapos putang yung kalbong Orton, tol. Voldemort Orton. Voldemort 27, 28 years old. He who shall not be named. The move that should not be used. Pant. Tangin na tol. Nung WWE 2K12, yung pagbukas mo, marinig mo yung yung parang yung kanta ni Cody Rhodes. It's a new day. It's a new day. It's a new generation. Tangin na, baka nandun sa scroll eh. Puking na, tam vintage shit eh. No? Pero ang barito ko din si Siyempre, Orton tayo, tangina. Siyempre, Orton tayo, pre. Ibang-iba man. Ibang-iba yung yung pant niya. Yung booming factor talaga yung Orton na kalbo man. Paborito kong gamitin yung pant niya. Tangina, yun yung tinatriangle ko eh. Sa WWE 2K12. Tangina, palagi ako puro pant eh. Tangina, masaka na yung RKO. Mas malakas yung pant eh. Yung pant talaga, protektahan nila eh. Parang End of Days. Hindi ko alam nangyari kay Corbin, pero yung alam mo yung End of Days, yung finisher ni Corbin, na siya na inspire siya dun sa idea ni Undertaker nung sinabi ni Undertaker na bihira ko lang ginagamit yung last ride ko kasi gusto kong protektahan yung move na yun. And I do respect and I do apply that din sa totoong buhay na if you really value yung art mo, sometimes less is more. Alam mo yon? Kasi kumbaga parang ganito lang yan eh. Kailan nilalabas ni Taker yung last ride niya? Usually, kapag sobrang main event lang yan. 'Di ba? Gets mo? Like ginagamit niya yon. Kasi mas rare niya makita, mas tataas yung value. 'Di ba? Economics bitch, 'di ba? Jimmy Neutron shit. Anyways, ano pang gusto natin pag-usapan? Basta gusto kong kolektahin yung mga Fruit Loops na t-shirt ni John Cena. Maganda siya. Well, pag nagkapera ako. Palagi na tayo nag-W para may iba naman. Sige. Ano naman? Go lang. Open forum. Dali. Sige, kung
Kung since malapit na yung next month na Halloween na. Wala man. Pampatulog ko to hanggang ngayon since wala pang November. Maganda gabi bayan. Ay puta. 90s man. Iba yung iba yung orchestra man, iba yung mga background music like lalo na yung ang ganda ng pagka lumang basta yung vibes. Yung vibe man 90s na 90s tas may yung camera treatment. Ito ba? Paabot nga muna ako saglit yan ng phone mo. Okay. Ito ba example? Okay. Teka lang. Parang ganito pa? Okay, sige. Parang ganito yung di ba? May mga smoke. Tas parang ganito yung pananalita eh. Ay, sige, ikaw. Padali. Sample mo. Ayon sa kulang. Parang ganun eh. Ayon sa Ako kunwari actor. Say, ako yung actor. Dali. Nang sa isang 3:00 ng hating gabi na madaling araw. Hating gabi? Andalay. Tangina ko. Orale. Ay, dali. Sige. Dali. Pagsapit ng 3:00 sa madaling araw, mayroong isang kababalaghan na yung pala, tinatawag ka ng nanay mo dahil nahuli ka kumakain sa fridge. Josie! Pabukas ako ng pinta! Josie! Ako si Josie, dali mo. Ang gagawin ni Josie, dali. Iririn ako. Nang si Josie bubuksan ng pintuan, hindi niya alam. Ikaw ba yung Ngayon, hindi niya alam na ang mama niya pala ay natutulog pala sa kwarto, yung pala. Merong isang maligno. At hindi niya alam, ay isa palang engkanto. Ganun pa tunog. Okay. So kung gusto niyo pang pakinggan yun, after na itong episode na to gagawa kami ng Halloween episode ni Sir Guido na ipopost ko rin this month, no? So with that being said, dito na nagtatapos ang ating episode ng Eritas. Ay, ganyan, mamen. Ayaw nga pala. Sige, ulitin ko. So pretty much ang ginawa ko is pinagmayabang ko na kung gusto niyo manood, panoorin niyo yung next episode namin. Halloween yun. Nagpasample lang kami. Tamang sampler lang para sa inyo. At dahil dyan, nagtatapos na. Ako si Pau. My name is Gideon. At ito ang Eritas Podcast. Okay, bye-bye. Hasta luego, muchachos.